Pangalawa nating pag-uusapan mga kababayan sa mga hindi po nakakaalam. Ito po, mga kababayan, sa mga hindi po nakakakilala kay Edvic at Eric Yap na kaibigan ni Pulong. Kung naalala ninyo, nagsalita po si Pangulong Bongbong Marcos na naka-frozen or naka-freeze na ang kanilang mga account according sa AMLAC dahil mula sa lupa, sa hangin, sa tubig nilang mga negosyo. At pati na rin ang kanilang construction company ay naka-frozen na rin. Mga kababayan, dawit po ang isang asawa ng YouTuber personalidad na si Smolaudi. Bawal ang bashing! Live, vlog. Bawal ang bash, di ba? Kilala ninyo? Naku, Lot, di ba? Asan na si Lot? My God! Hoy, Lot, yung aking lechon, Lot. Yung mamahalin kong hikaw, Lot. Ngayon, mga kababayan, sangkot at dawit sa joint bank account ang asawa ni Small Laude. Mga kababayan, dawit po sa joint bank account ni Edvic Yap. Nako po, mga kababayan, delikits ito. Ano kayang masasabi ni Karen Davila dito? Kaibigan pa naman ni Karen Davila. Itong si Smolaude. Kaklase pa niya yata ito or kinakapatid. Pakinggan niyo po. Detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Sinuri ng Billionaire News Channel ang frozen assets ni Congressman Edvic Yap matapos siyang sumabit sa multi-billion peso flood control scandal. At isa sa mga ito, joint bank account umano kay business mogul Philip Tay Laude. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Kamakailan inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ng magkapatid na kongresistang Eric at Edvic Yap. Ang ilang mga kasosyo nito sa negosyo at ilang businesses nila gaya ng umano'y maanumalyang Silver Wolves Construction. Ang kumpanyang ito ginamit umano ng pamilyang Yap para maging daanan ng umano'y maanumalyang financial transactions ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng 16 Silver billion. Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sinuri ng Billionaire News Channel ang ilan sa bank accounts na kabilang sa frozen assets ng mga Yap. Kabilang sa 280 bank accounts na ito ang isang joint account ni ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at ng negosyanteng si Philip Tay Laude, ang asawa ng social media personality na si Small Laude. Bagaman hindi explicitly stated sa AMLAC documents ang transactions at umano'y iba pang kaugnayan ni Congressman Edvic kay Laude, sinabi ng AMLAC na mayroong probable cause na patawan ng freeze order ang assets matapos maugnay sa umano'y unlawful activities na posibleng lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nakapagtala umano ang AMLAC ng pinakamalalaking transactions sa mga bank account na nakapangalan kay Congressman Edvic noong 2022 at 2023. Ilan sa mga identified sender of funds sa mga account na ito ang ilang contractors na sangkot ngayon sa flood control scandal gaya ng Unimax at St. Timothy Construction ng mga Diskaya. Ang total ng direct transactions sa mga contractor na ito aabot sa 161 worth 4.7 billion pesos. May outward international remittances din daw si Congressman Edvic sa ilang beneficiaries na tila mga kumpanyang involved sa sale and distribution of high-end luxury vehicles. Located ang mga kumpanya sa Germany, United Arab Emirates, California, Canada at Netherlands. Ito ay kahit wala na raw known business involvement si Congressman Edvic sa Saglit lang mga kababayan. Nagtataka lang ako sa balita ngayon. Ngayon ko lang to narinig kasi kanina ang pinapakinggan ko ay itong asawa ni Smolaude, si business mogul Laude, ka-joint bank account ni Edvic Yap. Ngayon mga kababayan, according sa pananaliksik at research ng Billionaire News Channel, mga kababayan, merong mga pera na nakadeposit sa bank account ni Edvic Yap na mga luxury vehicles business. So may possibility kaya mga kababayan na may negosyo si Edvic Yap na hindi nakapangalan sa kanya, ngunit ang pera ay doon pumapasok sa kanya? Kasi mga kababayan, according dito ngayon sa balita ko narinig ninyo, merong Canada, merong Netherlands, merong ano pa yon? America, California. Diba? Mga luxury vehicles. So may possibility kaya mga kababayan na
parang Juju Marbinay ang nangyari dito. Na meron kang business na hindi nakapangalan sa'yo, pero ikaw ang financer. Parang may mga ganyan ba, mga kababayan, na senaryo? Halimbawa, ako isa akong bilyonaryo. Oo. Pero sa bukid lang ako nakatira. Yung magpapakilalang may-ari ng business, ng mga groups, di ba? Napanood nyo sa Chinese movie, yung mga short movie dyan, yung mga drama box. Oo, crony po yun. Yes, crony ang tawag dyan. Napanood din nyo sa drama box dyan sa reels niyo sa Facebook na may mga, ito 3 years, 10 years na nakalipas, isa palang bilyonaryo. Tapos bumalik, ganyan-ganyan. Kita nyo mga kababayan sa mga Chinese movie? Diyan yung mga reels. Napanood ko yan mga kababayan na kunwari nasa bukid nakatira pero ang mga sekretary pala tapos hindi nila alam, hindi nila kilala kung sino yung may-ari ng Shuangshu Group, merong Shaanxi Group, TLTG Group, mga ganyan-ganyan. Tapos magugulat kayo pagtatawanan nila kasi bakit nagpapakilalang mayaman, nagtitinda lang naman ng barbecue, di ba? Di ba mga ganun mga kababayan? Substitute movements, di ba? Sir Kendry. Kaya napaka-imposible na may mga perang pumapasok sa bank account ni Edvic Yap na galing sa mga businesses na may kinalaman sa mga luxury vehicles. Meron, ano ba yung binigkas ng Billionaire News Channel? At control scandal para sa Agenda Weekend. Hannah T. Ano yun? Ito Graft and Corrupt Practices Act. Nakapagtala umano ang AMLAC ng pinakamalalaking transactions sa mga bank account na nakapangalan kay Congressman Edvic noong 2022 at 2023. Ilan sa mga identified sender of funds sa mga account na ito ang ilang contractors na sangkot ngayon sa flood control scandal gaya ng Unimax at St. Timothy Construction ng mga Diskaya. Ang total ng direct transactions sa mga contractor na ito aabot sa 161 worth 4.7 billion pesos. May outward international remittances din daw si Congressman Edvic sa ilang... Art Ward. International remittances. Diba? So, ibig sabihin mga kababayan, may mga business ito na hindi nakapangalan sa kanya. Kasi bakit siya babagsakan ng ganyan mga international remittances ng mga benta or kita ng mga luxury vehicles na wala naman daw siyang kinalaman sa mga businesses na ganito? Dapat suriin talaga ng ayos ng gobyerno ito, mga kababayan. Kasi ganito ang nangyayari niyan Kunwari ipipraise ng AMLAC lahat yan, yung mga bank accounts nila. Paano kung meron siyang mga pinagkatiwalaang cronies na tagapangasiwa ng mga businesses siya kahit wala na siya sa posisyon sa gobyerno, kahit wala na siyang pera kasi nakaprose yung asset niya. Meron pa rin, mga kababayan, meron pa rin siyang kita kasi meron siyang mga inaasahang sekretary, di ba? Meron siyang mga, kumbaga sa bahay yan, meron kang mayordoma, di ba? Oo, naku, may mga cronies. Contractor na ito aabot sa 161 worth 4.7 billion pesos. May outward international remittances din daw si Congressman Edvic sa ilang beneficiaries na tila mga kumpanyang involved sa sale and distribution of high-end luxury vehicles. Located ang mga kumpanya sa Germany, United Arab Emirates, California, Canada at Netherlands. Ito diba? Kahit wala na raw known business involvement si Congressman. Wala daw known business involvement itong si Congressman Edvic Yap. So bakit siya tumatanggap ng mga international remittances dito sa Saudi Arabia, yung mga international luxury vehicles, Saudi Arabia, Canada, California at Netherlands, no? Naku po, mga kababayan, parang may something ito. Medyo mautak-utak, sa bagay Chinese nga naman. Alam naman natin pag Chinese, magaling sa business talaga. 'Di ba? Mahilig sa international kemerot. Naku, mga kababayan, parang may something ito. Magugulat ka. Congressman ka lang, pero bakit naging bilyonaryo ka? Kasi nga pala, may mga businesses na hindi nakarehistro or hindi nakapangalan sa kanila, pero meron silang mga cronies na nangangasiwa. Parang kay Binay noong ibinulgar ni Trillanes ni Coco Pimentel, yung kanyang Maala Palasyo, Maala Haciendang sa Batangas. 'Di ba? Nako po, mga kababayan.
Tapos nakita nyo pa, ka-joint bank account pa niya. Ha? Bilyonaryo News Channel ang ilan sa bank accounts na kabilang sa frozen assets ng mga yap. Kabilang sa 280 bank accounts na ito, ang isang joint account ni ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at ng negosyanteng si Philip Tay Laude, ang asawa ng Si Philip Laude, isang business mogul. Naku mga kababayan, business mogul. Kaya mga kababayan, nagtataka lang ako. Kung ganito may mga transaksyones na international remittance si Edvic Yap, imposible kaya si Pulong may ganyan? Parang napaisip ako ngayon. Imposible kaya ang mga Duterte, meron silang mga businesses na hindi nakapangalan sa kanila? Nagtatanong lang po. Walang masama sa magtanong. Ang masama doon kung malalaman ng iba. 'Di ba? Hay nako, mga kababayan. Nako, bawal ang bashing. Blag blag blag. Bawal ang bashing. Tapos ito pa nakalagay, Kent, baka partner yan ni Pulong sa mga luxury car niyang illegal, sabi ni Ma'am Winnie Fair. Ayan. Actually, mga kababayan, may issue din si Pulong noon ng isang luxury vehicle smuggling sa Davao City, kung naalala ninyo. Meron pong luxury vehicle smuggling si Pulong na issue sa Davao noon. Bakit mga kababayan? Hindi ba totoo? Wait lang ha. Hanapin natin. Pulong sangkot sa isang smuggling sa luxury vehicle sa Davao. Ito. Ito na, mga kababayan. Ito po, basahin natin, mga kababayan. GMA News. Matagal na problema ang smuggling sa Bureau of Customs o BOC. And we will show you the 22 luxury vehicles. Kabilang sa mga ini-smuggle ang mga luxury cars. Chevrolet Camaro, declared value 1 million. Ang market value, 4 million. Ang kadalasang estilo ng pagpapadala ng mga mamahaling sasakyan ay ang tinatawag na undervaluation, isang uri na... Ayan na, mga kababayan. Dito natin makita na actually, mga kababayan, may nabasa po ako noon na sangkot si Pulong sa isang luxury smuggled vehicle sa Davao City. Mga kababayan, meron pa nga akong nabasa niyan na isang papel na dito sa aking messenger na i-share. Na i-share dito yon, mga kababayan. Binasa ko pa nga yun sa isa ko sa mga vlogs na kung bakit ayaw bitawan ng mga Duterte ang Davao City kasi sangkot sila, may mga something na kinasangkutan nila, mga kababayan, sa naturang basta hindi ko na mahanap. Kayo na lang po mag-research, mga kababayan, kung sakali. Pero pagkakaalam ko, meron talaga akong nakuha niyan na kopya na kung saan ay maliit na papel yun Tapos, ito ba yon? Ay, wait lang. Maliit na papel, tapos napakalabo niyang basahin. Ayun na, tumpak yan, Kent. Ayan. Actually, meron talaga mga kababayan. Hindi po ako nagsisinungaling, hindi po tayo fake news dito. Meron akong nakuha niya na isang statement na nilabas ng tawag doon, smuggling group nung panahon ni Duterte, na kung saan ay nabasa ko po iyon, na kung bakit ayaw nilang bitawan itong Davao dahil sa mga ganitong issue, no? Naku po, mga kababayan. Ay, Diyos ko. Di ko mahanap Pero mga kababayan, ito ka-joint bank account ni Edvic Yap daw pala, di umano, ang asawa ni social media influencer,
tawag dito, small laude. Naku, gaano ba ito katotoo mga kababayan? Sana sumagot na ang tawag dito, ang kampo ni ito mga kababayan. Ayan, nakita ko na siya, no? Kung meron mang mga transaksyones si Edvic Yap na galing sa international remittance patungkol sa mga luxury vehicles na wala naman siyang negosyo sa ganyan, di ba magkaibigan sila ni Pulong? So ngayon mga kababayan, ito po. Kaya daw ayaw bumaba. Ito, post po ito ni Japanese character na kung saan nakalagay po dyan, mga kababayan. Ito po. Kaya ayaw nilang bumaba sa pwesto at ayaw nilang bitawan ang Davao City, lalabas lahat ng multo nila. Mga smuggler ang puta. Kaya desperate maging presidente si Sara, takot sila na patungo sa kanila ang investigasyon ng korupsyon at mga kalukuhan pa nila sa gobyerno na lalo ng maingay at siniraan si PBBM. So ayan po yun mga kababayan. So babasahin ko po itong naturang nakalagay. Intelligence information received declared that contained Glenn Iskandor, son of Colonel Iskandor, and owner of Mandaya Hotel, and Juan Paulo Duterte aka Pulong, son of Mayor Duterte of Davao City, are business partner in smuggling activities and representable, ano ba yan? In the hindi mabasa, smuggling of suburban vehicle or SUV and high-end cars in the area. The place of origin of this vehicle are from Japan, United States of America. The partners even have their showroom at Genesis located at Pacific Drive near SM Davao City. Ayun na nga, mga kababayan. So, hindi na po ako nagtataka. 'Di ba? Sasabihin na naman ng mga DDS, fake news ka! Di sana walang statement na ganito. Di sana hindi nyo nakikita itong Office of the, nakalagay, Office of the President, Republic of the Philippines, Malacanang, Presidential Anti-Smuggling Group. Diba? Di sana wala to. Paano to i-explain? Paano yan ipaliwanag? Anti-Smuggling Group. Diba? Kaya hindi na ako nagtaka, konektado nga naman. Hindi na ako nagtaka, mga kababayan, konektado nga naman. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung ang kaibigan mo'y adik, huwag ka na magtaka, adik ka rin. Kung kaibigan mo'y smuggler, huwag ka na magtaka, smuggler ka rin. Diba? Kung ang kaibigan mo ay sinungaling, lahat kayo sinungaling, ganun lang yun. Alam mong sinungaling, sumasama ka. So wala ka nang pinagkaiba. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Klarong-klaro po ba? Naku, kapatid ni Alice Eduardo na si Smolaude, ang asawa, ka-joint bank account ni Edvic Yap. Naku, antayin natin ang statement dito ng pamilyang Laude. Kasi nasabit sila dito kay Edvic Yap. Naku, baka madawit sila dito. Naku po, eto na. Mga kababayan. Ay, nako.